Pamagat po ng atin pong pag-aaralan ay no confidence in the flesh. No confidence in the flesh. Mapapansin ninyo mga kapatid, ang ating mga pag-aaral o ang ating pagtuturo dito sa salita ng Diyos ay obvious na salungat sa tinuturo ng mundo. Kaya kapag ang isang tao ay egoistic, kapag ang isang tao ay educated, kakaunti talaga mga kapatid sa mga edukadong tao ang talagang maniniwala sa salita ng Diyos. Pero tayo po na mga ligtas, ang tunay na katalinuhan ay nahahalata kapag po tayo ay kahit na may pinag-aralan ay marunong makinig sa salita ng Diyos. Amen? So sa umagang ito, tayo po mga kapatid ay magbabasa ng Word of God, and after this, tayo po mananalangin. Philippians chapter 3 verse 3. Mamaya po babasahin natin hanggang verse 6, pero hanggang 3, sa verse 3 lang po tayo ngayong umaga muna bilang pinaka foundation ng atin pong topic ngayong umaga. Okay? The Bible says in Philippians 3 verse 3, "For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh." Mga kapatid, ano ang assessment ninyo sa inyong sarili? Sige nga, tingnan ko nga kung pare-parehas tayo. Dumating na ba sa buhay ninyo na minsan na papansin nyo na nagiging moody kayo? Kahit ho lalaki, pwedeng maging moody. Hindi lang ho babae ang nagiging moody, ano? Mga kapatid. Yung bang feelings mo, yung feeling mo ay excited ka na gawin ang isang bagay, pagkatapos, pagkaraan ng ilang mga oras, pagkaraan ng ilang araw, parang wala ka ng ganang gawin. Okay? Na-excite ka sa mind mo, then gagawin ng flesh mo, kung anong nasa mind mo, then maya-maya, discourage ka na at ayaw mo nang gawin. Ako po mga kapatid ay may pagkaningas kugon. Inaamin ko po yun. Dahil po sa tinatawag mga kapatid na environmental changes. And at the same time mga kapatid, alam nyo kapag ka po ang laman, yung flesh natin nakaramdam ng something o nakaramdam ng sakit, yung puso natin ay para bang merong ibang nagugustuhang gawin, mga kapatid, nagbabago lahat. Minsan nag-invest na tayo sa isang bagay, sa isang negosyo, pagkatapos biglang magbabago ang isip, parang ayaw ko na. Parang nakaka-discourage na, di ba? Kaya mga kapatid, as we assess ourselves, sana po, okay, lahat po na nakikinig sa akin ngayon, ikaw man po ay kasama namin sa pananampalatayang ito o hindi. Okay? Mga kapatid, dapat maintindihan ninyo ang inyong sarili. Kung uunawain lamang natin ang ating sarili, mga kapatid, tayo mismo ay saksi kung gaano ka-variable o gaano kawalang para bang hindi talaga mapagkakatiwalaan ng flesh. Mga kapatid, may mga bagay na ginagawa tayo na minsan ay ayaw naman ng ating puso, ayaw naman ng ating spiritual na buhay, pero gustong-gusto ng ating laman. At minsan nakikita natin na parang naaalipid na tayo ng kaisipan at gawa ng laman na talaga namang ayaw natin. Naranasan ni Apostol Pablo yan. Mga kapatid, sa Romans chapter 7, makikita ninyo yung bagay na ayaw ni Paul ay siyang nagagawa niya at yung gusto niyang gawin ay hindi niya magawa. Hindi ko alam mga kapatid kung bakit ang tao ay patuloy pa rin na sobrang laki ng tiwala sa sarili. Hindi kaya nadadaya lamang tayo mga kapatid? Ha? Kasi bata pa lamang po ay sinanay na tayo mga kapatid na magtiwala sa sarili. Bata pa lamang ay pinupuri na natin para tumas daw ang self-esteem ng ating mga anak, ay talaga namang pinupuri po natin, mga kapatid. Kaya lang, ang problema, nasosobrahan. Okay, napapansin niyo ba yon? Ang mga kabataan ngayon sa school, okay, nasosobrahan. Ang dali-dali nilang mapahiya. At kapag napahiya na mga kapatid, ay talagang hindi mo na
makikita na maganang gumawa kung ano man po yung kanyang ginagawa. Okay? So, nasa panahon tayo na ang sistema ng edukasyon ay ginagawa upang palakasin ang confidence sa flesh, mga kapatid. Pero ang Word of God ay patuloy na nagtuturo sa atin na we should have no confidence in the flesh. Why? Sapagkat, number one, our enemies, part ito ng introduction, is not flesh and blood. Okay? Number two, mga kapatid, sa truth na ito, our God is a spirit. He has no flesh, mga kapatid. And gumagawa ang Diyos, may kakayahan gawin ang Diyos kahit na wala itong physical na katawan na ito. Pero, pwede rin niyang gamitin. At dahil nga may katawan, physical world ito, may programa ang Diyos sa mundong ito, may gawain ang Diyos sa mundong ito, gagamitin po niya ay mga physical din na kagaya po natin. Pero, sikapin po natin, ma-remind tayo lagi. Sabi nga nung quotation na aking sinend doon sa aking wall, sa Facebook, mga kapatid, ano po? Na kapag ang ginamit ng Diyos ay yung mga weak na tao, yung hindi magagaling na mga tao, ayon sa standard ng mundong ito, at sila'y ginamit ng Diyos sa great work of God, ang mga tao ay mare-recognize na ang Diyos talaga ang may gawa nun kasi naturally, hindi kayang gawin yon nung taong gumawa. Amen? So, kaya mga kapatid ngayong umaga, ay patuloy nating i-remind ang ating sarili. Ang iba sa inyo, mayroong pera, may negosyo, may hanap buhay, may mataas na pinag-aralan, yung iba dyan ay nakagraduate na ng college, nakapag-masteral na rin, susunod yan ay magdo-doctorate na. Mga kapatid, sana po kung tayo man ay patuloy na nag-aaral, ay ito'y upang lalo pang maging mataas yung opportunity na tayo po'y makapasok sa mas magandang trabaho or hanap buhay. Mga kapatid, hindi, pagka po yan ay gagamitin natin yung ating secular achievements, paggagamitin natin yan para po sa gawain ng Panginoon. Nako, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi po nalulugod sa kayabangan o sa kakayahan ng laman. Ayaw po niya. Dapat makilala natin ang Panginoon. So, ang pinag-uusapan natin ay gawain ng Diyos. Ang pinag-uusapan natin ay misyon. Ang pinag-uusapan natin ay paano makaakin ng kaluluwa. Pinag-uusapan natin ay paano tayo magkaroon ng kakayahan na ma-encourage ang isa't isa. Nagamit tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang gawain. Ang sikreto, huwag magtiwala sa sarili, huwag magtiwala sa flesh, lahat ng tiwala ay sa Panginoon ibigay. Amen? Now, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, we have no confidence in the flesh. Bakit kaya isinama niya yung Kristiyano? Sabi niya, we are the circumcision, which worship God in Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Okay? Sabi niya, we. Ginamit yung pronoun na we. Bakit? Ine-expect ng Panginoon na tayong lahat na mga mananampalataya na nagwo-worship in the Spirit and in truth sa Diyos na ating sinasamba, dapat ni isa sa atin ay hindi mahuhuli o hindi kakikitaan ng pagtitiwala sa sarili. Yan po mga kapatid ang expectation ng Diyos sa bawat isang mananampalataya. So magtulungan tayo na huwag magtiwala sa ating sarili. I-encourage natin ang bawat isa at ako bilang preacher, patuloy kong i-remind ang aking sarili at i-remind kayo na dapat hindi tayo magtiwala sa atin pong flesh, mga kapatid. We live in a world, nasa mundo po tayo ngayon, where confidence in the flesh is not only common, but what? Celebrated. Yun po ang katotohanan. Bawat galing na maipakikita, maibubuga ng flesh,
ang mundo ay sobrang daming palakpak ang ibinibigay. That's why nabuboost lalo yung flesh po natin, mga kapatid. But listen, we are living here in this world to fulfill God's plan and mission. Our mission here is to do the will of God because one of this day, uuwi tayo sa langit at doon talaga yung atin pong forever. Hindi sa lupang ito. Okay? Kaya, nung tayo naligtas, meron talaga tayong purpose. Meron po talaga tayong gagawin sa mundong ito. Hindi lang tayo basta naririto dahil po gusto ng Panginoon na mapulfill yung kaligayahan po natin. Okay? Concern ng Diyos sa ating kaligayahan, concern ng Diyos sa ating pamilya, concern ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nais ng Panginoon na tayo gamitin sa lahat ng anggulo kung saan tayo nabubuhay. May pamilya ka, nais ng Diyos na ikaw gamitin sa iyong pamilya. May local church ka, nais ng gamitin na ikaw ay magamit ka sa iyong local church. Meron kang nakatira ka sa isang barangay, nais ng Diyos na ikaw maging blessing sa barangay na iyon. Nakatira ka sa bansang Pilipinas, nais ng Diyos na ikaw magamit sa bansang Pilipinas. Amen, mga kapatid. May nasalubong kang unbeliever at ikaw ay believer, nais ng Diyos na ikaw gamitin para sa unbeliever na yon. Yun po ang katotohanan, mga kapatid. Okay? Society teaches us to trust in our own strength, intellect, talent, or heritage. But the Bible warns us clearly, our flesh is weak, corrupt, and unreliable. The Apostle Paul, who had much to boast in the flesh, deliberately rejected that confidence. Instead, he placed all his trust in Christ alone. So si Paul ang ating pattern, mga kapatid. Si Paul ang ating example na hindi siya nagtiwala sa kanyang sarili, bagamat pwede naman at marami siyang maipagmamalaki. Today, we will explore why we as believers must also put no confidence in the flesh and what it means to truly rely on Christ alone. Amen? So may the Lord help us, mga kapatid. Number 1, the danger of trusting in the flesh. The danger of trusting in the flesh. Mga kapatid, may kilala po ako na hindi natin kapareho ng pananampalataya. At talaga nga namang napakabait na tao. Morally excellent. Mga kapatid. At alam nyo, napansin ko lang, ilang beses na namin sinira ni Sister Raquel. Pero parang mahirap, hindi siya mawiwin. Hindi siya pwedeng maakay sa ating pananampalataya. You know why, mga kapatid? Sapagkat ang bait niya eh. Napakamaunawaing tao, makatulungin sa kapwa. Talagang napakabait, mga kapatid. Alam nyo, ang hirap pong mawin sa Panginoon yung mga righteous na tao. Totoo po yan. Mas madali pang iwin sa Diyos yung nakaranas, mga kapatid, ng talagang magulong buhay. Yung mga black sheep sa pamilya, ika nga. Okay? Pero, mga kapatid, nakikita nila ang sarili nila na kailangan nila ng tagapagligtas. Kaysa doon sa mga tao, mga kapatid, na talaga namang sobrang galing. Sobrang husay. Sobrang ganda ng buhay. Minsan, titignan ang iyong buhay, pa ikaw ay nangangaral ng Word of God, hindi sila umiimik, pero sinusubaybayan ang buhay mo. At, nako, ang hirap nilang mawin kapag ka po mas mabait pa sila sa iyo, mga kapatid. At si Apostle Paul, mababasa natin, mga kapatid, nais kong basahin, chapter 3, verses 4 to 6, mga kapatid. 4 to 6. Okay?
Anong sabi mga kapatid ng 4 to 6? The Bible says, verse 4. Dali lang ha, palitan ko lang ng kaunti ito. Okay. Though, verse 4, though I might also have confidence in the flesh, kahit na ako'y mayroong may pagmamalaki sa aking sarili or tiwala sa aking sarili, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, sabi niya, I am more. Para bang sinasabi niya, kung merong magmamalaki dyan, magmamayabang, sabi niya, kung may mayabang dyan, sabi niya, mas may maipagyayabang ako. Verse 5, circumcised in the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, as an Hebrew of the Hebrew, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is of the law, blameless. So makikita niyo mga kapatid, na talagang napakataas ng credential ni Apostle Paul. Biruin niyo, alam niyo ba ang pinaka first class kung merong classification ng tao sa mundo? Meron Jew, Gentile, and the Church of God. Noong hindi pa po nagkakaroon ng Church of God, mga kapatid, ang pinaka malapit sa puso ng Diyos at pag-aari ng Diyos ay ang bansang Israel. Kaya nung sinabi ni Apostle Paul na, I am of the stock of Israel. Amen. The tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrew, which is in the law. Ano? Ang sabi niya, touching the righteousness which is of the law, blameless. Talagang, kasi po, lawyer po itong si Apostle Paul, at the same time mga kapatid, siya po ay isang Pariseo. Isa po siyang priests. Grabe ito mga kapatid. Okay? Kaya siya'y napakataas ng credential pagdating mga kapatid sa maipagmamalaki. Paul lists his impressive religious credentials. Okay? Nabanggit niya ay Hebrew of the Hebrew, ay Pharisee, zealous, blameless under the law. But look at this. Basahin natin ang verse 7 to 8. Sabi niya sa verse 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Mga kapatid, pagdating po sa pag-a-apply ng trabaho, kailangan talaga meron kang pinag-aralan. Kailangan po ang iyong mga credentials. Sa secular world, ang tinutukoy ko. Pero kapag ikaw ay mag-a-apply ng paglilingkod kay Kristo, mga kapatid, ang kailangan ni Kristo, ang kailangan ng Panginoon ay ang taong available at humble. Amen! Available and humble, mga kapatid. How do we apply this truth in our lives? No matter how religious, educated, or moral we appear, if our trust is in ourselves, we are lost, mga kapatid. Naliligaw tayo. Hindi po yan ang pamamaraan ng Diyos. Lalo na, pag ang pinag-uusapan natin ay kaligtasan ng kaluluwa, hindi tinitignan Diyos ang kabaitan mo, sapagkat kahit na anong bait mo, hindi ka pa rin papantay sa kabaitan ni Kristo. At si Kristo ang ating tagapagligtas, na matay, nilibing at muling nabuhay. Siya po lamang ang walang kasalanan at hindi natin pwedeng ungusan ang kanyang ginawa para sa atin. Amen. Dalawa lamang po ang iyong pwedeng pagtiwalaan, ang iyong sarili o si Kristo na siyang humalili. Okay? Magandang quotation niya na. Sinong pagtitiwalaan mo? Ang iyong sarili o si Kristo na siyang humalili? Amen. Kaya nga tayo hinalinhan. Kaya nga po siya ang naging substitute natin, sapagkat kahit na anong galing natin, sabi ng Bible, short pa rin po tayo. For we all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. Amen, mga kapatid.
Salvation is not achieved by self-effort, but by grace through faith. Malinaw po yan sa Ephesians chapter 2, 8, and 9, mga kapatid. So, number 1, mapanganib ang magtiwala sa flesh. Ang unang-unang at stake dito, yung inyong kaluluwa sa impyerno. Okay, mga kapatid? Kung may nakikinig po sa atin ngayon dito na nagtitiwala sa inyong religion, sa inyong obedience, sa inyong pong faithfulness sa inyong religion, mga kapatid, mawawalan po ng kabuluhan ang ginawa ni Jesus Christ. Hindi ko sinasabing huwag kayo maging mabait. Tama lang na maging mabait. Pero kung yan ang inyong pag-asa para kayo pumunta sa langit, abay niyuyurakan po ninyo ang ginawa ni Kristo. Amen, mga kapatid. So, number 1, the danger of trusting in the flesh. Number 2, the futility of the flesh. Ngayong ligtas na po tayo. Kahit na tayo ligtas na at gumagawa ng gawain ng Diyos, hindi pa rin tayo binigyan ng lisensya na magtiwala sa ating sarili. Kaya nga ang sabi ng Apostol Pablo, we have no confidence in the flesh. Romans 7:18. Anong sabi ni Paul? Romans 7:18. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Binasa ko lamang po yung bahagi, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo mismo, for I know that is in me. Okay? For I know that in me, sabi po niya, sa akin. Anong tinutukoy niya? That is in my flesh, dwelleth no good thing. Kaya nga, ang introduction natin kanina kilala nyo na ba ang sarili nyo? Kung gaano kayo ka-moody? Kung paano kayo ka-double-minded? Kung gaano kayo pabago-bago ng attitude? Ang bait-bait nyo ngayon, mamaya makikita nyo, sumisigaw ka na. Ang bait-bait mo ngayon, namimigay ka, tapos mamaya masusumpungan mo ang sarili mo, nagdadamot ka na. Malumanay ang iyong salita kahapon, ngayon, sumisigaw ka na. Di ba? Hindi ba natin nakikita kung gaano tayo karupok? Hindi ba natin nakikita kung gaano tayo kahina? Pagkatapos, pagdating sa gawain ng Diyos, ang sarili natin ang ating pinagbibida? Huwag po, mga kapatid. The flesh is not merely weak. It is corrupt. Mga kapatid, huwag nating idamay ang gawain ng Diyos sa atin pong pagmamalaki na nakuha sa mundo. Kahit na ikaw ay achiever, kahit na ikaw, mga kapatid, ay kinilala na educator, na ikaw ay valedictorian o cum laude, anuman ang iyong honor nung ikaw ay nag-aaral pa, at kahit nung ikinasa opisina pa, anuman na-achieve mo, mga kapatid, pagdating sa gawain ng Diyos, wala tayong tiwala sa ating sarili. Amen. Minsan, ang hirap nating sundin ang kalooban ng Diyos. If you are a wife, minsan, ang hirap mong sumunod sa iyong husband sapagkat ang laki ng tiwala mo, sapagkat kilala mo ang sarili mo na ikaw ay magaling. At mas magaling ka sa iyong husband. Pero tandaan mo, mas magaling ang Diyos. Bakit? Yung husband na tinuturing mong hindi maayos, hindi magaling, yun ang ginawa ng Diyos na head mo. At patuloy nating kilalanin ang disenyo ng Diyos. Amen, amen, mga kapatid. Kaya minsan, sa ating mga credentials na yan, dahil sa ating kagwapuhan, dahil sa ating kagandahan, yan ang nagbibigay sa atin po ng confidence. Minsan may taong wala nang ginawa kundi masilya ng muka. Sorry for the word. Yung bang wala nang ginawa kundi magpaganda ng magpaganda. Pag tinanong mo, bakit di mapaganda ng paganda? Maganda ka naman ah. Sabihin niya, hindi ako maganda pag wala akong makeup. Nakakadagdag ito ng self-confidence. See? Yan ang tao, mga kapatid. Ganyan ang tao. At aminin natin, ganyan talaga. Kahit naman ako Hindi naman ako masayang-masaya kapag nakikita mo na mukha mo rough road. Mga kapatid, gusto mo kahit pa paano magpulbos ka.
Bago ako humarap sa camera, nagpupulbos ako ng konti, mga kapatid. Nagsusuklay ng buhok, naglalagay ng kaunting gel and oil sa iyong gagayakan ko naman ng sarili ko. 'Di ba, mga kapatid? Pero pagdating sa talent, pagdating mga kapatid sa kakayahan ng ating laman, kakayahan ng ating isip na mag-isip, kakayahan nating magturo, mga kapatid, huwag nating idamay, huwag nating isama yung flesh natin dyan. Naturally, just gawin natin kung ano yung measure natin. Pag pinuri tayo ng tao, lagi nating ibalik sa Diyos ang papuri. Amen, mga kapatid? Sabi ni Apostle Paul again, "For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing," mga kapatid. The flesh is not merely weak. Nabasa ko kanina. It is corrupt. It cannot please God. Romans 8:8. It cannot please God. Even the best of men, like Paul, acknowledge that nothing good can be produced by the flesh alone. Amen. Kayang gamitin ng Diyos ang ating body. Okay? Okay, mga kapatid? Kung i-present natin ito holy and acceptable unto God. Romans chapter 12. Di ba? Malinaw po yun. Magagamit lang ng Diyos ang katawang ito kapag pinresent natin sa Diyos ito holy and acceptable unto Him. Amen, mga kapatid. How do you apply this second point? When we try to overcome sin or serve God by our own effort, we will fail. We need the Holy Spirit's power to walk in righteousness. Galatians 5:16. Amen? Walk in the flesh and we shall not fulfill the lust of the flesh. Tandaan niyo po, ang gusto laging gawin ng flesh na ito ay magyabang. Ang gusto lagi ng flesh na ito ay lumigaya. Hanapin kung saan. Diba? Hindi naman lahat ng need ng katawang ito ay kasalanan. Okay, mga kapatid? Yung pagkasabik sa pagkain ay hindi kasalanan. Pero ang maging glutton na o maging, sabi nga po ay, yung pagkain na may gana ay masarap tignan at pakinggan. Pero pag sinabing matakaw ka o sinabing masiba ka, abay, iba na ho yan. Glutton na ho. Ang tawag ng Biblia ay gluttony. Mga kapatid, ha? Hindi lahat ng nararamdaman ng flesh natin na, ano ba, inaantok ka. Abi, magpahinga. Walang problemang magpahinga. Masarap, magandang natutulog. Pero yung natutulog ka na, ha? Tutulog ka ng alas 8 ng gabi, gigising ka ng alas 12 ng tanghali. Sa kinabukasan, aba, hindi na humaganda yon. So marami pong gusto ang flesh na ito, pero maaaring mahulog sa kasalanan. Amen? Tayo po ay lalaki. Kayo po ay babae na nakikinig sa atin. Meron po tayong weakness sa ating flesh, sa ating lusts, sexually. Tama? O, kung hindi tayo magiging wise at kontrolado, mga kapatid, kung hindi tayo magiging disiplinado sa ating mga mata, sa ating puso, napakaraming tukso sa opposite sex. Mga kapatid. So, mga kapatid, itong flesh na ito ay dapat hindi natin pagtiwalaan. Corrupt talaga ito, mga kapatid. Okay? Number 3, mga kapatid, sa ating point ngayon pong umagang ito. Number 3, hanggang 3 points lang po tayo. Number 3, the confidence that comes from Christ. Ayan. Meron palang kumpiyansa na hindi galing sa sarili, kundi galing kay Kristo. Okay? Anong sabi mga kapatid sa Philippians chapter 3, verses 7 to 9? Papasahin ko po yung 7 to 9. Okay? 7 to 9. Anong sabi ng Bible? But what things were gained to me?
those I counted lost for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung that I may win Christ. Anong sabi sa verse 9? And be found in Him. Yun ang napakaganda ron. Nasumpungan tayo sa Kanya. Not having my own righteousness, hindi natin taglay ang ating sariling galing na katuwiran, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Amen. Dapat nating makikita ito, maintindihan ito mabuti, mga kapatid. Kung tayo man ay may pagmamalaki, kung tayo man, mga kapatid, ay tataas o may itataas tayo sa ating buhay, walang iba kundi yung Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Amen, amen? So, malinaw, mga kapatid, Paul exchanged all his earthly accomplishment for the righteousness or for the credential ni Jesus Christ. Alam nyo, Brother Humphrey, meron akong gustong ipagawa uli na tarpaulin. Baka mamaya isisend ko sa iyo yung tarpaulin na ginawa ko before na nakalagay ay Christ Death Certificate. Christ Death Certificate become my birth certificate. Amen. Nagpalitan tayo eh. Yung righteousness ni Kristo, natanggap natin. Bakit? Kasi kinuha ni Kristo ang ating sin. Amen? For Christ hath made him sin to be, for he hath made sin to be, nalito na ako. For he hath made him to be sin for us. 2 Corinthians 5:21, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So yun, napakaganda po ng verse 9, mga kapatid. Kaya tayo ngayon ay righteous dahil kinuha ni Kristo ang atin pong sin. Ang ating unrighteousness ay kinuha niya at pinalitan po niya ng kanyang righteousness nung tayo po'y nagtiwala sa kanya, mga kapatid. Amen? Paul's confidence was no longer in himself, but in the finished work of Christ. Amen? True confidence comes when we surrender our self-righteousness and rest completely in Jesus. That is when we experience peace, joy, and victory. Amen? Pag sa usapin ng pagpunta ng langit, hindi tayo tunay na magkakaroon ng peace and joy hanggat hindi natin isinusuko ang ating unrighteousness, hindi tayo umaamin na tayo po ay unworthy sa eternal life. At si Jesus Christ lamang ang pwede nating maging katuwiran. Amen? Sa oras mismo na ikinagtiwala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi dun sa iyong ginagawa, hindi dun sa iyong relihiyon, mga kapatid. Hindi sa iyong prayer, hindi sa iyong baptism, hindi sa iyong pagbibigay ng offering, hindi yung pagtulong mo sa kapwa, mga kapatid. Kundi sa ginawa ni Jesus Christ, natitiyak ko na ikaw ay mayroong magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ng righteousness, na kung saan siyang passes natin papunta sa buhay na walang hanggan. For our conclusion ngayong umaga, we must come to the place where we say, like Paul, I have no confidence in the flesh. Ikaw ba'y hindi nakatitiyak na ikaw iligtas pa ikinamatay? Kung nakikinig po kayo ngayon at aminado kayo na hindi nyo pa alam kung saan kayo pupunta kapag kayo po ay namatay, malibang aminin nyo at sabihin nyo sa harap ng Diyos na, Panginoon,
Ngayon ko po napagtanto na ang laman pala na ito ay hindi makapagliligtas sa akin. At ngayon, Panginoon, naintindihan ko sa pamamagitan ng pagtuturo ng Word of God na ang dapat pagtiwalaan lamang ay ang ginawa ni Kristo na yun ay sapat na. Once na ikaw ay maubos ang tiwala mo sa sarili mo, doon ka pa lamang magkakaroon at doon ka pa lang mag-uumpisang magtiwala kay Kristo. Ulitin ko po yun ha. Hanggat ang isang tao ay nagtitiwala pa sa kanilang sarili o sa kanilang kakayahan, hindi pa nila kayang magtiwala sa Panginoon Hesus. At hindi pa ligtas sa mga taong may tiwala sa kanilang sarili. Amen? Our education, our status, our works, our accomplishment, our background cannot save us. Amen? Cannot sustain us and cannot satisfy us. Let we be satisfied where Christ or where God the Father satisfied. Amen. Nung si Kristo po'y naghihirap, sabi ng God the Father, He shall see the travail of His soul, Isaiah 53:11, and He shall be satisfied. Let us stop trusting ourselves. Let us rely on the Holy Spirit, and let us place our full confidence in Jesus Christ alone. Sa salvation man at maging sa service. Amen? Salvation, dalawang S po yun ha. Salvation, we have no confidence in the flesh. In our service, we have also no confidence in the flesh. Ibigay natin sa Panginoon lahat. Gagamitin tayo ng Panginoon basta makita po ng Diyos na tayo ay isang vessel na walang tiwala sa sarili, kundi sa Kanya lamang. If you have been relying on your good works, your past, or your strength, today is the day to surrender it all to Jesus Christ. Lay down your flesh and embrace the cross. Embrace the righteousness of Christ by faith. Sabi po ng Proverbs 3:5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Amen. Sa umagang ito, ikaw man po ay ligtas na o mananampalataya na o hindi pa. Sa salvation at sa ating service after we got saved, hindi kailangan ng Diyos ang ating self-confidence. Amen. Kung tayo may nag-aral, o ano man nakamit natin mga kapatid, doon na lang po yan sa ating trabaho, sa secular world na lang yan. Pagdating sa gawain ng Diyos, huwag nating isama yan. Hindi po ganyan ang gusto ng Diyos. Amen? So maraming salamat mga kapatid. I hope na kayo pinatuto. I hope na kayo napaalalahanan mga kapatid. Mahal ko po kayo sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you so much po sapagkat napakaganda na yung salita. Salamat sa pagtuturo nyo sa amin ngayon pong umagang ito. Salamat sa mga bagong nakikinig. Nawa po Panginoon, magligtas kayo ng kaluluwa at nawa po'y maintindihan nila ang iyo pong kagustuhan. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen, mga kapatid.
Dumarating ang mga sandaling waring ako ay susuko na. Ang tawag ng mga tukso parang hindi na sa akin umila. Ngunit salamat aking Panginoon, ikaw pa rin ang siyang gumagalinga. At sa bawat sandali, ang daming naging kasama ka. Ikaw ang siyang patnubay ko pag-arito'y nasa mundong ito. Wag kang mamatalinaan ko, maging sanhi upang malayo sa'yo. Pagsubok natin wala ng wakas, tulungan mo ako maging matatag at mapagtagumpay akong lahat upang sa'yo maging karapat na salamat aking Panginoon, ikaw pa rin ang siyang gumagalinga. At sa bawat sandali, nagdaramang naging kasama ka. Magsubok na di na walang wakas, tulungan mo ako maging matatag at mapagtagumpay akong lahat upang sa'yo'y maging karapat-dapat. Upang sa'yo'y maging karapat-dapat. Upang sa'yo'y maging karapat-dapat. Maraming salamat mga kapatid at na-appreciate ko ang inyong mga comments. Na-appreciate ko po ang inyong pong responses sa atin pong pag-aaral ngayong umaga. Amen? Salamat po. At yung mga hindi ko pa friends sa Facebook, ayan, naman po ay i-add nyo po ako. Opo, mga kapatid, so pang dumami naman ang aking kaibigan. Okay? Salamat po. Salamat po sa ating lahat. God bless you all. Magkapalam na po ako. Bye-bye sa atin pong lahat. God bless you.